Alright, good morning, good afternoon, good evening to each one of us. Let us continue our discussion by starting with a recap. So, last meeting, no, diniscuss ko that an immunocompromised body welcomes the foreigners from the environment. And invasion of the transient pathogens is specifically the body's residence. Diba last meeting sinabi ko ang ating katawan ay parang bansa. Marami tayong mga armed forces and weapons that protect us against the foreigners or pathogens, right? Now, pag yan ay nawasak or kapag ang body ay nasira, okay, syempre, welcome na ngayon ang mga foreigners to inhabit the land. Okay? And last meeting, we discussed that foreigners are the pathogens. And the pathogens are bacteria, fungi, parasite, and viruses. Second, the defense system of the body becomes activated in the invasion of the foreigners. Okay, that's our point number 2. And I discussed last meeting, okay, we had an introduction on the word immunity, which means resistant to infection. And there are two types of immunity, natural and adaptive or acquired. So natural means not specific. Hindi niya pupuntiryahin kung bacteria ba yung pumasok, parasite ba. Basta anumang foreigner, dumi or dust, allergen or pollen man yan, magre-react na kaagad yung natural. Kaya nga siya natural eh. Pero pag sinabi naman nating adaptive or acquired, specific ito. Kailangan niyang i-specify na ang specific na foreigner ay bacteria or viruses. Yun ang kaibahan. Natural at saka adaptive. And point number 3, on our recap, the central defense system are natural and adaptive. Any additional, okay? You write it down that in the natural, there are subclassifications such as the humoral factors. What else? The physical barriers, okay? And under the humoral factors, the cellular components are included. Physical barriers such as skin, okay? Ano pa? Yung mga fluids natin. And under adaptive immunity, of course, with the involvement or function of adaptive immune cells such as B cell, T cell. B cell is responsible for antibody production. T cell is responsible for attacking the virus. B cell and T cell are lymphocytes by category. I have discussed also the difference between monocytes and macrophage. Monocytes are the largest cell in the circulation. They are in the initial stage of maturity. Why? Because the monocyte can have its residency in the tissues. And once the monocyte is inside the tissue, they reside there forever and becomes the macrophage. And macrophage is the final maturation stage of a monocyte. They are deposited into different kinds of tissues. If the macrophage is in the lungs, it is alveolar macrophage. If the macrophage is in the kidney, it's mesangial cells. If the macrophage is in the brain, okay, it is microglia. Micro. Tama ba ako? Yeah, correct. Microglial cells. Okay? If the macrophage is in the liver, that is your Kupffer cells.
Okay, Kupffer cells. KUP. Kupffer. Kupffer cells. Okay. So, ito po yung image para lang ma-imagine natin. So, it starts in the invasion where the diseased body welcomes the foreigners and the transient pathogens. Syempre, broken skin. Nakuha. Second, defense activation. As you can see, those tiny molecules there are the granules from the cells. That's why they are called granulocytes. And those granules has chemicals, okay, that kills and prevent the multiplication of the pathogens inside. And actually, when we are at the defense activation, that's the start of inflammation na. Okay, which will be discussed later. And then, lastly, the third part is the central defense system. Ayan na. Meron na dyan yung invagination, meron ng phagocytosis, pagkain, okay, ng mga pathogens. For the adaptive, tignan nyo, ang difference ng natural at saka adaptive, si natural kumakain lang. Si adaptive, bakit meron siyang Y-shape doon? That is your antibody. Ang ginagawa niyan, pang-recognize ng pathogens. Kumbaga, mayroon kasing ID ang bawat isang pathogen na papasok. Okay? Siyempre, parang dito sa UV, pag wala kang ID, hindi ka papapasukin. Okay? Ngayon, pag may ID ka, makakapasok ka. So, parang ganun din, yung adaptive immunity. Yun ang kanilang illustration. Okay? In identifying if the specific pathogen ay bacteria ba, fungi ba, parasite ba, or virus ba. Part of our recap also, we define immunity as resistant to infection. So, the main idea, the body is like a country, plenty of armed forces to defend us against foreigners that try to invade us or colonize us. So, this is the image, no? Yan, para lang ma-imagine natin, protektado tayo ng katawan. Okay? Kaya palakasin natin ang katawan, ibigay ang nutrisyon na dapat para sa katawan, para tayo ay maging malusog. But, if the body fails, okay, foreigners may inhabit the land. Yan. Lalamunin nila. I-colonize nila. Magpaparami sila hanggang sa maubos ang ating lahi. 'Di ba? So, kung gagawa sana tayo ng dito, ng konting movie, yan, sinasabi ng bacteria dyan, ako lang bahala dito. Sisiguraduhin ko sa inyo na pagpapayaran lahat ng mga WBC na to. Uubusin ko ang lahi nila. 'Di ba? Parang ganoon sana, 'di ba? Pagka tayo ay nandoon sa sa scenario. Kung nakakapagsalita lang yung mga bacteria, that might be their languages. Sabi naman ng isa, ako nang bahala dito. Dito ko pararamihin ang lago. 'Di ba? Okay. So, again, if the body fails pathogens invasion, that will result to infection control. Ito na yung topic natin, di ba? Yung module 3. Kasi module 2, infection process. So, ngayon, i-correlate natin si infection process tsaka sa infection control. Because infection may govern, may rule, may control, of course, the body. Dadami na siya doon. Mag-grow na siya, magre-replicate na siya, kakainin lahat ng mga okay na cell, gagawing abnormal yung mga okay na cell. Okay, kaya meron tayong infection control. Pero bago tayo mag-infection control, syempre meron muna tayong infection processes. Okay? So, mag-i-start ang infection control kapag meron ng dysfunction of the body. Iba-iba na yung function nila. Dapat ang body nagkakaisa. Okay? Wala nang unitim. Wala na.
sira na. So, that dysfunction may lead to disorder. Diba? Disorder na. Wala na, kanya-kanya na tayo. Okay? Wala nang unity eh. And that disorder, syempre, will lead to a diseased body. Take note ha, diseased. D-I-S-E-A-S-E. Not being good na. And in a worst or chronic condition, that diseased body may lead to diseased body. Ano ibig sabihin ng diseased? Patay na. Okay? That's the 4D of infection. 4D. Now, at the beginning of infection process, okay, it starts in the invasion. Okay? Starts in the invasion and then followed by the inflammation and then third, infection and then fourth, infestation. So I'll be emphasizing, okay, those or these terminologies later. Alright, so when we say invasion, invasion is the entry and penetration of the microbes into the body tissues or cells. Okay, I'll repeat. Entry and penetration, that is your mnemonic. Pinasok na yung katawan. Example, bacteria entering a wound. That's why broken skin is the start of inflammation. Okay? And the broken skin is the start of the immunity's activation. Okay? So, please take note that invasion does not mean illness by itself. Kasi pinasok pa lang eh. Meron pang mga tinatawag na incubation days. Okay? O kaya naman progression cycle. Okay? Second, virus entering host cells. O, di ba? Hindi naman porket pumasok ang virus, may sakit na. Meron tayong tinatawag na incubation period sa virus. Na after 7 days, depende yan sa virus eh. Kaya nga sa virology, papag-aralan natin yung mga incubation ng mga viruses. Pag yung virus na to, after 7 days, bago ka makadama ng mga hindi or ng mga karamdaman. Okay? Halimbawa, yung COVID, di ba? Ganon. So, nakadepende yan. Bawat virus, meron silang mga incubation. Second, inflammation. So, inflammation is the body's protective response to injury, infection, or irritation. Okay? Body's protective response to injury, infection, or irritation. What are the classic signs of inflammation? Una, redness or rubor. Heat or calor. Swelling. Okay? Tumor, pain, dolor. And then, ang pinaka-worst dyan, kapag hindi talaga nakayanan ng katawan, ay loss of function or functulesa. Okay? Yan. So, please be familiar with the signs of inflammation. Diba? Totoo naman. Kahit naman, siguro naman lahat tayo dito nasugatan na. And ano yung unang nangyayari? Pag tayo nasugatan, mahapde. Tapos, namumula. Maya-maya, mamamaga. Tapos, kumikirot. Diba? So, the a deeper study of this part is discussed in immunology and serology. Yan, yung mga detalyado, yung mga process, no? Talagang ang sarap aralin ng Clinical Stevens Immunology and Serology. Okay, after that parang feeling mo doktor ka na. Ganun siya kaganda. Next, infection. Okay, the invasion and multiplication of microorganisms in the body na magkukos na ng damage. So, I hope na-imagine mo, no? Na-imagine nyo yung progression. Ano? Mula dun sa una, okay, magkakaroon tayo dyan ng inflammation, pagkatapos infection, ganun. So, here, the microbes are present and causing harm na. And please note
that all infections involve invasion, pero hindi lahat ng invasion leads to infection. Nakuha nyo yung idea? Okay? So, ganyan yung idea ng infection. Basta, ang keyword mo, may damage na. That's the time you become infected. Next, infestation. This word is exclusive only for parasite or parasitic infection, because the word infestation is the presence of macroscopic parasites living on or in the body. Basta macroscopic physical appearance, nakikita mo gumagalaw mismo yung parasite. Possible yon. Trichuris trichura is an example. Saan mo makikita ang Trichuris trichura? Sa intestines. So, merong endoscopy na ginawa, makikita mo doon yung mga gumagalaw na parasite mismo. Ano pa? Ascaris lumbricoides. Pag yung adult ng Ascaris, para siyang spaghetti doon mismo sa intestine. And that is infestation. Example ng infestation, kuto. Ano pa? Intestinal worms. Na ginagamit lang sa mga parasites. Nakuha po? Yan. So, andito po yung tabulation para magets natin yung differences ng apat. Invasion, pagpasok, pag-penetrate ng bacteria or microbes. Okay? Pero hindi ibig sabihin nun magkukos na siya ng sakit. Next, inflammation. Magkakaroon ng response yung body. Pero that doesn't mean magkakasakit ka na. Next, infection. Merong pagdami. Halimbawa, ang bakterya sa dugo known as sepsis or septicemia. Sakit na yan. Kasi once the bacteria reaches already the circulation, of course, we all know that blood circulates from head to toe. It means invaded na ang katawan, head to toe. Sumama si bakterya sa swimming pool. Nagigets nyo? Nag-swimming si bakterya, pumunta na sa utak, pumunta sa toes, tapos bahala na siya doon kung saan siya magpaparami. Next, infestation. Of course, it's only for parasite. And you notice the organism involved. Paano pag infestation, macroscopic. Okay? Lalo kapag ka-adult yung mga parasites, hindi mo na kailangan ng microscope. Pero yung invasion tsaka infection, kailangan ng microscope. Kaya yun na pumapasok ang role natin ng mga medtech. Kaya tayo puro microscope. Kasi tayong mga medtech, tinitignan natin. Tignan ko nga yung dugo niya, gagawa ka ng smear. Ipapasa yan sa hematology section. Tapos yung hematology section, doon merong mga microscopes doon, iti-test mo. And then, yung dugo mo, i-coordinate mo pa doon mismo sa serology section. Doon sa serology section, kukunin nila yung serum. Okay? Kasi, doon sa serum, doon mo nga makikita yung antigen-antibody complex. Nakuha nyo? So, hema, para makita yung population ng cells. Serology, para makita yung or ma-assess natin yung severity ng infection. Kaya magkakamag-anak si hema, si IS. Okay? Tapos, isama mo pa yung clinical microscopy. Tignan mo sa ihi. Kasi may presence ng white blood cells dun sa ihi na diyan mo i-correlate. I-assess mo, kamusta ang hema niya, kamusta ang IS niya, kamusta yung ihi niya. Sa ihi may nakita kang WBC. Tapos, ibig sabihin nun, meron ng infection talaga. Nakukuha nyo ba? So, if you are going to imagine, I'm putting you into the scenario of being a medtech. Nakita ko sa ihi niya ang daming WBC, pero hindi mo ma-specify kung anong WBC, di ba? Kasi meron tayong neutrophils, eosinophils, basophils. Ngayon, ang gagawin mo, punta ka sa hema. Pa-check nga ng dugo ng patient na to. Anong nakita mo sa blood smear? Ang daming neutrophils. So ngayon, pag nakita mo ang daming neutrophils, then, ma-assess mo na kung ano yung possible cause ng infection. Ngayon, punta ka sa serology. Tingnan mo yung serum. Kamusta yung severity? Ay, ang lala. Ang taas nung kanyang titer. Ibig sabihin,
the patient is in the ongoing infection, fighting the infection, and we found out that the bacteria, okay, or the neutrophils, sorry, is the most abundant cell. Therefore, what causing the person's fever is bacteria. Nakuha? Yun. Tapos, paano pag nakita mo sa hematology, walang, walang neutrophils, pero ang daming eosinophils. That's the time, pupunta ka na ng CM ulit. Punta ka sa parasitology section. Hingi ka ng tae. Dutin mo yung tae. Examine mo yung tae. May nakita ka bang itlog? Kasi most probably, ang ginagawa natin dito, no, pag eosinophils ang mataas, magre-request ka ngayon sa pasyente nung tae. Because eosinophils, usually, kapag mataas yan, di ba, parasitic infection. So, titignan mo, may itlog ba o wala? Doon papasok ang gawain ng mga medtech. So, anong gagawin mo sa tae? Ima-microscope mo. I-check mo rin yung tae. Yung tae ba matigas? Yung tae ba matubig? Yung tae ba malapot? Usually kasi ang mga experiences natin sa medtech ganito. Pagka may pasyente, mayroong tae matubig, matik, pwede mo lang i-anticipate yan. Pagka makita mo yung kanyang blood cell, ay matubig to. Ngayon, identify mo. Is that parasitic or bacterial? I-check mo rin yung kanyang clinical chemistry. I-check mo yung kanyang clinical microscopy. I-check mo yung kanyang serology. Kapag ka na, i-correlate mo yun Okay, nakita ko sa hematology, medyo normal naman. Paano pag ganon? May mga cases kasi normal, pero minsan, dun sa ibang section or ibang body fluids niya, sobrang positive siya. Ganon. Nakuha? So, I do hope you are getting my point. Na na-imagine ninyo, okay, yung trabaho natin as medtech sa hinaharap. That's why correlation is always the key. And you are not only correlating, i-comprehend mo diba? That's the purpose of fundamentals or fundamental elements. Okay po. So next, so for the mnemonic, invasion means entry. Ayan. Inflammation means the body reacted already, and then infection means multiplication. Tapos infestation is nakikita mo na. Okay? Alright. We are now in the infectious processes. Nabanggit ko kanina yung microscope. Siyempre, yan lang yung tanging meron tayo. Kaya nga tayo nasa laboratory lang Okay? Kasi, ang partner natin si microscope. Ang partner natin yung skills natin. Pagkuha mo ng sample, trabahuhin mo na. Okay? Because microscope, ipinapakita niyan ang mga hindi nakikita ng mata. Okay? And, dapat familiar tayo sa parts ng microscope. Let's continue. On a one half sheet of paper to be submitted during our face-to-face lecture, please write the contributions of the following person. Ito kasi, aaralin nyo ulit sa bacteriology. Yung taong yan mahalaga. Okay? Meron silang contribution sa development ng microbiology. So, on a one half sheet, write down yung kanilang contribution. Okay. So, let's now discuss the different types of microorganisms. Alam na natin yan, pathogens, okay? Sila yung nagkukos ng infectious disease. Unahin natin ang bacteria. Siya ang pinaka-common. Siya ang pinakamadami. Dahil sa katawan natin, may mga transient bacteria. May mga good bacteria. Sila yung mga residents of our body. Ang function din nila puksain
yung mga kapwa bakterya na hindi nakakatulong. You will understand that in immunology and serology. Lalo na yung competitive exclusion kung tawagin. Unicellular. Hindi kailangan ng partner para dumami. Prokaryotic. Single cell. Ano pa? Makikita mo, microscopic. Paano dumadami? Binary fission ang tawag. Paano nabubuhay? Metabolism. Nakadepende sa kanilang activity. The fundamental of what I am discussing to you is essential when you go in bacteriology. When you level up in your higher year. That's why it is important for you to familiarize this na. Not only by mind, but also by heart. Na hindi mo pwedeng ipetics lang. Kasi ito ngayon, right now is the time, right season is the time para kabisaduhin mo na ang mga ito at maihanda ka sa kinabukasan. Nakuha nyo yun, mga ading ko. Okay. So, ang metabolism nila, ano ang relationship ng medtech dito sa metabolism? Biochemical test. Diyan mo nakikita yung metabolism or utilization ng mga bakterya. Okay? And of course, kaya nga nauso yung tinatawag na antibiotic. Antibiotic idea is to prevent the growth and multiplication of the bacteria, but it does not take away bacteria. Nakuha nyo ba? It's just limit the bacteria. It's just reducing, okay, making lesser in virulence the bacteria, but it does not, or it do not take away bacteria. Ganun po yan. Okay? Antibiotics. However, in the recent cases, I want you to know that one of the bacterial structure known as plasmid, located at the core of bacteria, has the ability to resist antimicrobials. It means they adapt, okay? They adjust. Kaya nga, pag halimbawa ang bakterya hindi tinamaan sa dose na mababa, or kaya ang bakterya ay natamaan sa mababang dose, the next time, i-overcome na ng bakterya na yan. Why? Because of the plasmid. Ganun po ang nangyayari. Now, I want you to be aware and be familiarized with the subjects or the lessons once you go in bacteriology. Okay? So, let's start with the bacterial taxonomy. Etong mga nakalista dito, guys, eto po ay mga aaralin ninyo. Okay? Kaya dapat familiar na kayo. Dapat may book na sana kayo as much as possible. Aaralin ninyo ang taxonomy. Okay, so ano ba yung papag-aralan nyo sa taxonomy? Proper naming. Yan, yung idea. Bacterial genetics. Punta lang kayo sa cytogenetics ninyo. Ano bang pinag-aaralan dyan? DNA, RNA, nucleic acid. Papaano ba ang bakterya inaapektuhan? Okay? Ang kapwa bakterya, or syempre, paano ba sila dumadami? Yan, kaya nga genetics o metabolism. Inaaral mo paano mabuhay si bakterya. We know metabolism as humans in eukaryotic cell. There are anabolism, there are catabolism. Paano yung mga single cell na bakterya? Paano ba sila mag-metabolize? Yan yung aralin ninyo. Next, microbial nutrition. You're going to understand the different factors that affects the growth of a bacteria. Okay?
So halimbawa yung pH, ano pa, osmolality. Ayan, ano pa? Mayroon bang nabubuhay na bakterya sa mainit na mainit? Yes, meron. Okay? Bacterium infernum ang tawag. Yung mga bakterya na namumuhay mismo doon sa kailaliman ng mundo. Okay? Ngayon, meron tayong mga tinatawag na mesothermic bacteria. Okay, tama ba? Yeah, mesothermic. Ito yung mga ideal pathogenic bacteria. Pero dahil medtech tayo, ang focus natin yung mga pathogenic bacteria. Yung mga bacteria na nabubuhay sa 37 degrees Celsius and above. Next, pathogenesis. Ano ba yung flow? Ano ba yung galaw ng bacteria? Okay? Ano ba yung step by step? Okay, paano ba nag-i-infect si bacteria? Yan, aralin nyo yan. Next, biosafety. Siyempre, andyan yung mga biosafety cabinet, biosafety laboratory materials, and also QC. Paano ba sila tamang gamitin? Okay, paano ba gamitin ang certain na tool na ito? Ganon. Tapos, ano pa? Dapat nating pag-aralan, sterilization and disinfection. Lahat ng mga ito, tinabulate ko na para alam ninyo kung ano yung mga dapat na ninyong gawin para ma-simplify ang mga ito. Lalo pagka nag-bacteriology kayo, no? Sterilize in the presence of heat, right? Disinfection uses chemicals. Halimbawa, lagyan mo ng Lysol, isprehan mo ng Lysol ang gamit mo, ang bahay mo. Lagyan mo ng alcohol yung table mo. Disinfection yan, gagamit ka ng chemical. Sir, paano naman pag-sterilization? In the presence of heat. Pagsusunog, ano pa? Binoboil mo yung glasswares, sterilize yun. Next, specimen collection, transport and processing. Ano ba yung dapat na appropriate flow para ma-deliver mo ang isang specimen sa microbiology section? Bara-bara ba? Hindi. Dapat meron kang order. Next, culture and the culture media. Na-mention ko to, di ba? Merong solid, semi-solid, liquid. Next, microscopy. Siyempre, dapat alam mo mag-microscope. Pinaka-basic yan. Dapat first year alam mo na. Next, bacterial staining. Sir, ano bang purpose niyan? Stain means to color with the use of dye, D-Y-E. Okay? So, dapat alam natin, pag nakulayan mong bakterya, merong blue, may pink. Tapos, i-correlate mo. Basta blue, gram-positive, pink, gram-negative. Next, anong gagawin mo? I-collect mo lahat ng mga gram-positive na bacteria. I-collect mo lahat ng mga gram-negative bacteria. I-classify mo. Kasi, meron tayong tinatawag na gram-positive cocci, meron tayong tinatawag na gram-negative cocci, meron tayong mga gram-positive bacilli, meron tayong mga gram-negative bacilli. That's why microbiology is would help us, okay? Honestly, ako, based on experience, natulungan ako neto na mag-classify okay, ito yung mga gram-positive cocci, ito yung mga gram-positive bacilli, ito yung mga gram-negative cocci, gram-negative bacilli, kasi depende sa shape. I-list down ko na naman ngayon yung mga gram-positive cocci. Pag na-list down mo na yan, i-list down mo ulit yung kanilang mga function. Nakukuha nyo ba ang ibig kong sabihin? Kaya magandang training ang bacteriology. Not just only for us to be aware on how to deal with the specific pathogens, but also it helps us to categorize, classify, okay, no? Yung mga, sorting things, okay, appropriately. Next, methods of bacterial identification. Yan. Meron din proper, no, na pag-identify ng bacteria. And also, we need to familiarize on the following antimicrobials. Alam ba, yung penicillin. Ayan, mga yan. Nakuha nyo ba? Okay, AMS is also under the antimicrobials. Next, ito, dapat alam mo yung mga gram-positive, gram-negative, enterobac, mga non-enteric GIT pathogens. Kasi meron lang tayong mga specific pathogens na nasa stomach. O ano yung kahinaan nila? Ano yung kalakasan nila, saang culture media sila lumalago. And also, non-fermentative gram-negative bacilli. Ito yung mga hindi gumagamit ng asukal para sa kanilang paglago. Kasi may mga bakterya na kailangan ng carbohydrates, kailangan nila ng asukal, kailangan nila ng glucose para sila ay mabuhay. Ika-classify mo ngayon yan in order. Isusort mo. Pag nakuha mo na,
then that's the time makakabisado mo na ang bacteriology. Para pag tinanong ka, halimbawa, okay, during the event of laboratory, no, kapag ka nasa laboratory ka na, laboratory processing, ano ka na, no, sa actual setting, makikita mo yung culture media. The culture media is mannitol. Tapos ang resulta ganito, gram-positive cocci, glucose positive, o anong specific bacteria na yun? You are going to identify it na. Kasi yung gram-positive, marami pang mga test yan para ma-isolate talaga. Parang sa bacteriology kasi, doon mo magigets yung elimination, tapos isolation, and then specification, tapos identification. Kasi hindi po pwedeng mag-report ka, basta gram-positive bacteria yan. No. In bacteriology, ang ginagawa natin dyan, okay, kung gram-positive siya, what is specific? So, para mahiwalay mo lahat ng mga bacterial test, una, gumamit ka ng catalase test. Pagkatapos mo ng catalase test, merong magpa-positive dyan, may magne-negative. So, next test is coagulase test. The coagulase test will produce again positive bacteria and then negative. And then after that, novobiocin test. Anong gagawin mo sa novobiocin test? I-determine mo ang mga susceptible at saka resistant. So kapag halimbawa tinanong or nandoon sa bacteriology, gram-positive cocci, positive catalase, negative coagulase, positive or susceptible novobiocin, dapat ma-identify mo na. Okay, nakuha nyo? Ganun ang bacteriology. Kaya sobrang sarap niyang aralin. Puro yun ng RBC eh. Anyway, I'll send na lang, no? So, yung mga itsura ng Plasmodium malariae na infected, yung mga blood smear, papakita ko na lang sa inyo. Okay. Anyway, let's move on. Ito po yung TOS. Kailangan i-familiarize na ninyo. Ito naman yung sa parasitology. O yan. Pag nalaman mo na lahat ng mga yan, lahat naman din nasa isang book lang yan. Pag yan naaral mo na, then that's the time. Kailangan mo nang i-practice yung skills mo. Yan lang. Pag nabasa mo na lahat yan, syempre chapter by chapter, magigets mo na yan. Matatalino naman kayo. O yun, ready for board exam ka na. Okay, so what do we mean by symbiosis? Okay, symbiosis is two different organisms living together where at least one organism benefits. Ang nakikita ko na mnemonic dito si venom. Kasi si venom ay symbiote. Pwede lang siyang lumabas kung gusto niya. Pero saan siya nakatago? Sa tao. Mutualism. Microbe and host both benefit. Si bacteria na nasa iyo, masaya kapag ikaw ay masaya. Ganon. Kaya nga siya mutualism. That's why in a relationship, ina-ask, what's your status? We're mutual. Ibig sabihin, you are okay together. Yun lang. Simple. Halimbawa, ito. May mga bacteria doon sa colon. Actually, may mga good bacteria naman sa colon natin, guys, na pagka talaga mahina lang yung immunity mo, sila ang mababaliktad yung scenario. Ganon. Parasitism. Microbe benefits while host is harm. Ito naman, tridoran. Okay? Ikaw na tao, host, tao man yan or hayop. Okay? Bagsak na yung katawan mo, di ka na makabangon. Kasi masaya yung microbe. Parasitism ang tawag doon. Alam niyo ba yung movie na Parasite? Yung ano ka, parang ano to eh. Parang naalala ko, magsasharon ka, di ba? Kunwari sa birthdayhan, o kaya kasal, o ang daming pagkain. Anong ginawa mo? Di ka kumain, tapos binalot mo lahat ng pagkain, and then pupunta ka na, iuwi mo na, parasite ka. Hindi ka naman kasama sa sa wedding o kaya birthday, pero bumalot ka ng pagkain, di ba? Nakisawsaw ka sa pagkain para may maipakain ka or may makain ka sa bahay mo. Parasite ang tawag doon. Next, commensalism. Microbe benefits, the host is unaffected. Ito naman, okay, nagbe-benefit yung microbe, at the same time
wala ring effect sa'yo. Now, para mas mag-gets nyo to, ano bang gusto nyong klase ng relationship ng mga jowa nyo? Mutualism ba? Parasitism ba? O commensalism? Okay? Parang okay kayo ng jowa mo sa commensalism. Yun yung idea niya. Okay yung lalaki, nagbe-benefit yung lalaki, tapos yung, financially, ganun, tapos ganun din, nagbe-benefit ka rin. As in, walang harm sa inyong dalawa. Commensalism yun. Pero yung isa, okay, sa parasitism, palihim, no? Ganon. Example ng commensalism, Mycobacterium smegmatis. Then, mutual antagonism. Ito naman, antagonist means kalaban, kontrabida, di ba? So, ibig sabihin, yung isa, normal flora, pag sinabi yung mutual antagonism, yung kalaban, pinupuntirya niya. Halimbawa, yung normal flora. Ano yung normal flora? Good bacteria yung mga yan. Okay, they prevent the growth of other organisms. Gaya ng sabi ko kanina. Ang process doon ay competitive exclusion. Ito naman, opportunista. As the name implies, these are potential pathogens, okay, that would cause an immunocompromised body. Okay? Ito pwedeng transient, pwedeng residente yung mga pathogens dito, guys. However, pagka nga humina yung resistensya mo, they become potential pathogens. Kasi i-harm ka na nila. Okay, mahina na yung defense nito. Okay, ako na magte-take over. Parang ganun. Halimbawa, yung sa Neisseria gonorrhoeae. Please take note, itong example ng agar ay culture media. Chocolate. Ano bang meron sa chocolate? Carbohydrate. So, nagtimpla ka as medtech. Tinimpla mo, pinatigas mo, pinadry mo, naging semi-solid, tapos inoculate mo yung bacteria. Bakit? Ang Neisseria gustong-gusto ng chocolate. Kaya ang culture media ng Neisseria ay chocolate, agar. Okay. Tapos, maraming klase ng culture media for bacteria. Meron din tayong tinatawag na Thayer-Martin. Okay? Pasalamat kayo, meron ng Thayer-Martin. Kasi kapag ako nakadiscover ng bacteria, tatawagin ko Choco-Martin. Okay? So, example ng virus, dengue, Flaviridae. Alright? Ano yung host? Mosquito. Okay? Unggoy. Saan yung environment? Deforestation, climate change, 'di ba? Yan. Umiikot lang. Lahat kasi tayo nasa iisang mundo. Okay? Hindi ka nasa magkabilang mundo. Lahat tayo ay nasa iisang mundo. Kaya ang kailangan natin gawin, knowing na tayo ay medtech students, is to strengthen always our immunity. Maraming umuubo ngayon. Maraming sinisipon. Climate change. Sa baba ang init-init. Pag akyat mo ng bagyo, sobrang lamig. Di ba? Changes of the homeostasis takes place. And when the changes of homeostasis takes place, meron ng meron ng reaksyon na nangyari sa katawan. Tapos bababa ka ulit. Kunwari, pumunta ka sa Africa, pagkatapos next day pumunta ka ng Thailand, and then pumunta ka ng Vietnam, tapos bumalik ka ng Philippines. Di ba? Those are the examples na nakuha nyo mo yung point ko, guys. Next. Na-identify mo na tong etiologic agent. Ayan. Basta nagkukos ng sakit. Any agent that cause disease. It can be pathogens. Kaya nga meron tayong etiology. Okay? At isa yan sa mga elements or terms na ginagamit lalo pagka nagre-research kayo o kaya nag-aaral kayo for another level of degree. Okay? And etiology. Next, environment. These are the external conditions that allow the agent to survive, multiply, or spread. And also, the host. Okay? It can be a person or organism that harbors the disease. Okay. Let's move on the mode of transmission. There are two types, no? Mechanical transmission and also biological transmission. So, what's the difference? Mechanical is a transmission of a pathogen by a vector that only carries
the organism physically without biological development or multiplication. Okay? Next, biological naman is a pathogen transmission by a vector in which the organism develops and multiplies. So, anong kaibahan? Mechanical, carries, daladala niya yung organism. Pero walang multiplication. Yung isa, may multiplication. Okay? So, ito yung example ng mechanical. Yung langaw, dumapo dun sa tae, at yung tae ay contaminated ng shigella, tapos ang ginawa ng langaw, dahil nga tumapo dun sa pagkain mo kasi hindi mo tinakpan. So, that's the example of mechanical transmission. Okay? Biological transmission. Okay, yung lamok, okay, kinagat yung tao, tapos ano nangyari? Yung mismong malaria na nandun mismo sa lamok sumama dun sa circulation. Okay? Ang nangyari ngayon, dahil sumama sa circulation, na-infect ka. Okay? Meron ka ng malaria. Basta may growth. Kasi nasa RBC. Dito pala yung sinasabi ko. So, andito pala yung picture. Ito yung sinasabi ko kanina, guys, na different types of malarial species. Ito, papag-aralan nyo sa hematology. At ganoon din, papag-aralan nyo sa parasitology. Kaya nga, magpinsan din ang hematology at parasitology. Kasi dapat, ito yung mga invaginations na kabisado ninyo. Okay? Ang RBC, normally, biconcave shape. Pero pag nakakita ka ng ganyan sa RBC, parasitic infection na yan. Sabi ko, para makapasok ang pathogens, broken skin dapat. Okay? Maliban na lang kung broken valve. Ano pa? Broken skin, mouth, nose, genitals, injections and vectors. Okay, injections. Pwede kang maka-acquire ng mga viruses dito. Mga hepatitis, ano pa? HIV, yan. Lalo kapag yung mga tao na gumagamit talaga ng injection. Sino ba yung mga taong gumagamit ng injection? Siyempre, yung mga addict. Okay? Next, let's talk about host susceptibility, no? And when we say susceptibility, in the context po of microbiology, no, it refers to the vulnerability of an organism to infection. Yung kakayanan, yung kapasidad, yung abilidad, okay, ng isang organism na bigyan ka ng infection. Lalo na kapag pathogenic yan. Nakuha po? So, etong example para mag-gets nyo yung susceptibility. Grupo ng individual na na-expose sa influenza virus during flu season. Sila yung population. Okay? And sabi natin, yung infection does not always mean disease. Ang basis natin is that host resistance matters. Okay? So, gaano ka-susceptible itong mga tao na may sakit? Ano yung kapasidad nila? May ability ba sila na makahawa, na makapagbigay ng mga infection? Yan. Gaano sila ka-susceptible? Yun ang point nun. Kakayanan mo na makahawa. Ganun siya, in summary. Okay. So, tayo na mga nagre-research, kayo din na nagre-research, mahalaga ito lalo kapag experimental research siya, tapos microbiology related yung inyong topic. Why? Because host susceptibility is a critical factor in understanding disease dynamics within populations. So may mga elements kayong dapat na i-consider. I'll repeat. Host susceptibility, okay, is a critical factor, okay, para maunawaan mo yung isang sakit. Okay? Lalo na yung dynamics ng sakit doon sa population. Halimbawa, pag ginamit mo, eto yung mga tao na na-exposed sa COVID. Ano ngayon ang gagawin mo bilang researcher para magets mo yung dynamics? Paano ba kasi nakakahawa si COVID? Paano ba kasi nakakahawa si monkeypox? Paano ba kasi nakakahawa si Nipah virus?
Okay, now, I want you to introduce, okay, another definition of host susceptibility. It is essential, mahalaga, for developing effective strategies to prevent and manage infectious disease in both individuals and population. Alright, so these are the factors influencing the host susceptibility. Edad. Okay? Pwedeng pataasin or pwedeng pababain yung microbial infections. Ano-ano ang pwede? Edad. Dapat i-consider mo yan. So, kapag nagre-research kayo, soon, okay, kaya pag experimental research ang gagawin niyo, kailangan mo ma-prove. Anong kinalaman ni edad? Anong kinalaman ni age? May difference ba kapag ka matanda at saka bata? Anong epekto ng infection sa matanda at bata? Ganon. Kaya nga isang factor dyan, age. Next, nutritional status. Bawat lugar, bawat bansa, bawat tao may kanya-kanyang lifestyle. Ano ba yung majority na kinakain nila? Ito bang lugar na to magulay? Ito ba balanced lang? Ito ba puro karne? Now, i-assess mo. Kamusta yung nutritional status nila? Yung iba ba healthy? Yung iba ba obese? Yung iba ba malnourished? Ngayon, i-correlate mo. Paano kapag ka malnourished na bata? Paano pag malnourished na matanda? O kaya naman, healthy na matanda, healthy bata? Ano ang dynamics nung infection? Mai-infect ba o hindi? Ganon. Next, yung kasalukuyang sakit. Ano pa? Immune status, barrier status, and also genetics. Dito, medyo focus tayo dito sa genetics. Healthy ka ngayon, tapos pag tumanda ka, o kaya naman meron kang lahing diabetes, meron kang lahing cancer. Ano ngayon ang epekto ng microbial infection? Mabagal ba? Mabilis? Tapos i-consider mo, ito bang may lahi na to ng diabetes at cancer, bata, matanda? Kamusta ang kanyang lifestyle? Kamusta ang nutritional? So, I hope you are getting my point, no? in discussing the host susceptibility. Next, let's move on to hospital-acquired infection. It is known as nosocomial infection. It occurs 48 hours. Nahahawa sa hospital. And there are types. Yun. Cautis, SSIS, Klebsiella, VAP. So, ang hospital-acquired infection pwedeng catheter-associated. Kapag yung bacteria pumasok sa ihian gamit yung catheter. Ano ba yung catheter? Yung pinapasok, no? Doon mismo sa urinary tract, lalo na kapag yung mga pasyente matanda na, ganun, o yung mga hindi makaihi, kailangan ng catheter. Next, surgical site. Infections that occur after surgery. So, crucial talaga, risky kapag lalo surgeon ka. O kaya naman, nasa surgery ka kasi open wound. Bubuksan yung katawan mo and exposed yan sa infection. Okay? Next, Klebsiella or central line. Ito naman kapag yung bacteria pinasok yung bloodstream mo. And VAP. What is VAP? Ventilator-associated pneumonia. Okay? So, yung mga ventilator sa hospitals na ginagamit ng lahat, no? Pwedeng pumasok yan sa lahat. Next, let's classify infection according to its severity. Pwede yung acute, chronic, or latent. Ito, matututunan nyo sa immunology, madidiscuss din ito sa histopathology. Okay. So, for now, i-memorize muna natin. Maging familiar tayo. And, lastly, I guess this is the last slide, no? According to host involvement. Tatlo, no? Pwedeng localized, systemic, or focal. Ang host involvement, pwedeng local. Ang keyword, specific area of the body. Saan nangyari? Dun sa may tuhod. Yun lang. Next, when we say systemic, syempre, infection or condition na kumalat na. Okay?
pero galing siya sa isang organ, tapos nahawaan yung kapwa organ hanggang sa naging systemic. Okay? Throughout the body, that's your keyword. And then next, focal. Ano ibig sabihin ng focal? Nag-originate siya sa isang site, pagkatapos from that site kumalat. Okay? So that's the differences of the following. Yan, host,